Anong ginagawa mo dito? I mean, hi, baby. Welcome home. Ang, aga mo naman ata umuwi. Akala ko mamaya ka pa. Ang sabi kasi ni tita kanina, late ka pa daw uuwi kaya pinatuloy niya muna ako. Sabi ko nga saglit lang naman ako maghihintay. Gusto lang kita makita. Tara, tara sa labas tayo ng kwarto mo. Dun tayo sa sala. May dala pala akong pagkain. Alam mo naman ako, 'di ba? Iniisip ko lagi kung nakakain ka na ba ng maayos. Baka kasi puro ka lang aral o laro tapos nakakalimutan mo na sarili mo. Kaya ayun, dumaan muna ako sa paborito mong kainan. Um, Sabi ko nga sa sarili ko, siguro matutuwa siya kapag may surprise. Kaya tara na, dun na lang tayo sa sala. Um, hindi naman talaga ako pinapasok ng mama mo dito sa kwarto mo. Um, Alam ko naman yun. Pero kasi naisipan ko lang talaga na surprise ka. Alam mo naman na medyo sentimental lang ako. Minsan gusto ko lang maramdaman na malapit ako sa'yo. Ano yung surprise? Um, Siyempre secret 'yun. Hindi ko naman sasabihin agad, 'di ba? Mawawala yung excitement kung sasabihin ko na ngayon pa lang. Kaya mamaya na 'yun, tara na, do'n na lang tayo sa sala. Mas comfortable do'n. Oh, oh, ba't nakasimangot ka na? Hindi ka ba masayang makita ako? Baby, gano'n ba kalala na parang ayaw mo pa akong makita? Parang nasaktan naman ako do'n. Akala ko matutuwa ka. Nag-effort pa naman akong pumunta dito. Miss na kasi kita. Anong ginagawa ko sa kwarto mo? Ah, Babe, sinabi ko na 'di ba? Gusto lang kitang sorpresahin. Yun lang naman talaga yun. Naghintay lang talaga ako. Hindi ka naniniwala sa'kin. Um, Aray naman baby, ang sakit mo naman magsalita. Parang ang sama ko namang tao sa paraan ng tingin mo sa'kin. Maniwala ka sa'kin, promise. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Hindi naman ako pupunta dito para gumawa ng masama sa'yo. Ikaw pa ba? Alam mong nagsisinungaling ako. Hmm, ha? Paano mo naman nasabi? Kasi ginawa ko na 'to dati. Baby, akala ko tapos na 'yun. Akala ko kinalimutan mo na. 'Di ba sabi ko sa'yo, kaya lang naman ako pumasok sa kwarto mo noong habang nasa family vacation kayo ay dahil na-miss kita. 1 week kayong wala. Semestral break pa nun sa school, at hindi kita nakita. Wala akong makausap, at siyempre mami-miss kita. Hindi naman siguro 'yun masama, 'di ba? Ikaw kasi agad yung naglalagay ng mali sa mga ginagawa ko. Pero kung iisipin mo, hindi naman 'yun mali kasi mahal kita. Masisisi mo ba ako kung gusto kitang makasama? Ganun lang naman kasimple 'yun, walang iba. Gusto lang naman kitang makasama. Pero siyempre nasaan ka? Kasama mong pamilya mo. Hindi naman ako nagreklamo, 'di ba? Hindi ko naman sinabi na 'wag kang sumama sa kanila. Siyempre hindi ko sasabihin 'yun. Naiintindihan ko na mahalaga sila sa'yo at importante yung oras mo sa kanila. Pero paano naman ako? Pati pati ba naman yung simpleng pagpunta ko sa kwarto mo, pagkakait mo? Kahit yun na lang sana? Kahit saglit lang na maramdaman ko na malapit ako sa'yo? Parang lagi na lang akong may mali, eh. Di mo na nga ako nabibigyan ng oras kasi busy tayo sa school. Hindi na nga ako nagrereklamo kasi alam kong pareha tayong maraming ginagawa. Hindi na nga ako nagpupumilit na lagi kang kasama. Pinipigilan ko sarili ko. Tapos etong etong simpleng pagpuslit ko lang sa kwarto mo, mali pa rin. Grabe ka naman, babe.
Parang napakasama ko namang girlfriend kung titingnan mo ko ng ganyan. Alam kong ayaw ng mama mo. Alam ko yun. Hindi naman ako tanga. Pero hindi naman ako nahuli, 'di ba? Hindi naman niya nalaman. Tahimik lang naman ako dito. Wala naman akong ginagawang gulo. At siyempre, malalaman lang naman niya yun kung sasabihin mo, 'di ba? Eh, gusto mo bang mapagalitan ako? Sasabihin mo ba? Hindi, 'di ba? Kaya huwag ka na mag-alala. Kalimutan mo na lang yung ginawa ko noon. Gets ko naman kung bakit ka nagugulat. First time mo kasing makaranas ng ganitong klaseng pagmamahal. Hindi ka lang sanay, 'di ba? Naninibago ka lang. Yung yung mga pagmamahal kasing alam mo, safe, soft, yung tipong chill lang, hindi masyadong malalim. Pero pero yung pagmamahal ko kasi sa'yo, iba, mas intense. Yung tipong gusto kitang makita palagi. Yung gusto kong malaman kung okay ka ba. Yung gusto kong marinig yung boses mo kahit sandali lang. Yung pakiramdam na parang may kulang kapag hindi kita nakikita. At oo, aminado ako. Ayaw kong makuha ng iba yung atensyon mo. Sama ba yun? O bakit namumula ka? Baby, alam kong gusto mo yun. Huwag mo nang itanggi. Kita ko sa mukha mo. Kahit anong pilit mong magpanggap na naiinis ka, alam kong may parte sa iyo na kinikilig. Mas gusto mo yung ganitong klase ng love. Hindi ka lang sanay pa. Kasi akala mo, lumalampas na ako sa boundaries mo. Pero sa totoo lang, hindi naman. Sinasabi ko lang yung mga bagay na hindi mo pa kayang aminin sa sarili mo. At baby, kilala kita. Mas kilala pa kita kaysa sa iniisip mo. Kaya tara na at ay hala, nahulog yung notebook ko. Sige na mauna ka na sa labas. Sandali lang, susunod ako. Wait, no, huwag mo kunin yan. Babe, wag. Babe, hindi. Hindi yan yung iniisip mo. Ay, hindi ganun. Hindi. Nakita ko lang siya sa tabi ng higaan mo. Nakapatong lang siya dun. Medyo cute kasi yung design kaya naisip kong hawakan saglit. Alam mo naman ako, mahilig ako sa mga ganung bagay. Tapos ang hawak ko na, ayun, napatingin ako sa loob. Isa lang naman sana. Curious lang ako. Oo, binasa ko yung diary mo. Babe, hindi, makinig ka muna. Huwag ka agad magalit. Na-curious lang talaga ako. Para lang itong, hindi, para lang 'tong makilala kita ng mas mabuti. Tama, yun. Kasi iniisip ko minsan, baka may mga interes ka pa na hindi ko alam, mga bagay na gusto mo pero hindi mo lang sinasabi sa'kin. Siyempre girlfriend mo ako, natural lang na gusto ko maintindihan ka, 'di ba? Iniisip ko baka may mga bagay kang gusto sa babae na puwede ko pang matutunan pa para mas mahalin kita ng maayos, para mas maging perfect ako para sa'yo. Yun lang naman yung point ko. Ang tahimik mo na. Huh? Invading your hindi babe. Shit, sandali. No, hindi ka lalabas dito sa kwarto na 'to. Hindi. Dito ka lang. Makinig ka muna sa akin bago ka magdrama. Ano, sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Ganun ba tingin mo sa akin? Nauurong ako kapag nagalit ka? Huwag kang sumigaw kung ayaw mong malaman ng mama mo na nandito ako sa kwarto mo. Ano baby? Akala ko ba gusto mo ng ganito? Yung matapang na girlfriend. Yung hindi nagpapaapi. Yung marunong mag-control. Di ba yun yung nakasulat sa diary mo? Yung mga yandere? Yung obsessed sa'yo? Nakala mo hindi ko nabasa yun? Nakala mo hindi ko nakita kung gaano ka kainteresado sa mga ganong babae?
Nakakatawa nga eh. Kanina akala ko nagagalit ka dahil nandito ako sa kwarto mo. Akala ko ayaw mo sa ginagawa ko. Yun pala, gusto mo lang magpanggap. Good. Dapat lang na nakatikom ang bibig mo kung gusto mong hindi ko ipagkalat tong side mo. Ano sa tingin mo mangyayari kapag nalaman ng iba to? Kapag nalaman ng mga kaibigan mo na ganito ka pala mag-isip? Na yung mga gusto mong relasyon, yung mga nabasa ko sa diary mo, puro tungkol sa mga obsessive na babae na kontrolado yung boyfriend nila. Akala mo ba maiintindihan ka ng tao? Akala mo ba tatanggapin ka nila? Hindi. Hindi ka nila maiintindihan. Pero ako, naiintindihan kita. Ako lang ang tatanggap sa'yo. Ako lang ang may kayang mahalin ka ng ganito. Kaya kung pwede, manahimik ka muna dyan at makinig ka sa akin. Kung eto palang type mo sa babae, dapat matagal mo nang sinabi. Para naman sana nakapag-adjust ako agad, diba? Ano mo naman na gagawin kong lahat para sa'yo? Kahit anong klaseng girlfriend na gusto mo, kaya akong maging ganon. Pero ang hindi ko lang kasi gusto, yung nagpapanggap ka. Yung kunwari galit ka, yung kunwari naiirita ka kapag ginagawa ko yung mga bagay na yun. Na parang mali ako dahil masyado akong attached sa'yo. Ang totoo, gusto mo. Gusto mo na strict ako sa'yo. Gusto mo na pinagbabawalan kita. Gusto mo na hinahabol-habol kita. Na parang wala kang kawala sa akin. May salte ka din ano. Pero wag ka mag-alala. Gusto ko yan. Actually, mas lalo kitang nagugustuhan dahil dun. Kasi, ibig sabihin, compatible tayo. Kung alam ko lang noon, sana pala, hindi ko na tinago yung ganito kong ugali. Sana, noon pa man, umami na ako. Sana noon pa, kita tiningnan ng ganito. Para mas napadali kang napamahal sa akin, di ba? Kasi, aminin mo baby, kahit anong pilit mong magpanggap na natatakot ka ngayon, may parte sa iyo na natutuwa. Kasi sa wakas, nangyayari na yung mga bagay na sinusulat mo sa diary mo. Yung pakiramdam na may babaeng handang gawin ang lahat para sa'yo. Yung babaeng hindi ka hahayaang lumayo. Yung babaeng kayang maging mabait, pero kaya ring maging medyo baliw para sa'yo. Nakakatawa nga eh. Ikaw pala yung may gusto ng yander eh. Tapos ngayon, nagugulat ka na meron ka na. Baby, huwag ka naman ganyan. Ang tagal mong hiniling to, diba? Tapos ngayong dumating na, bigla kang aatras. Hindi pwede yun. Kasi ngayon, alam ko na kung anong klaseng pagmamahal ang gusto mo. At dahil mahal kita, ibibigay ko yun sa'yo. Buong buo. Walang kulang. Kahit pa sabihin ng iba na mali. Kahit pa sabihin nila na baliw ako. Kung yan ang klase ng love na gusto mo, edi yan ang magiging love ko. Tingnan mo sarili mo ngayon. Kanina, galit na galit ka. Parang gusto mo na akong paalisin agad. Pero ngayon, tahimik ka na. Hindi ka na sumasagot. Hindi ka na rin tumitingin sa akin ng masama. Alam mo kung bakit? Kasi unti-unti mo nang naiintindihan na hindi ako ang kalaban mo. Hindi ako yung taong huhusga sa'yo.
Hindi ako yung magpaparamdam sa'yo na mali ka. Ako, yung taong nakakita ng totoo mong side. Tapos, minamahal ka pa rin. So, bakit ka pa matatakot sa akin? Hmm? Baby, relax lang. Okay lang 'to. Wala kang ginawang masama. Kung ganito yung gusto mong klase ng pagmamahal, bakit mo ikakahiya? Tingin mo ba huhusgahan kita dahil dun? Hindi, Sa totoo lang, medyo natutuwa pa nga ako nung nabasa ko. Ibig sabihin, hindi pala ako nag-iisa. Hindi lang ako yung medyo baliw pagdating sa'yo. Ikaw din pala. Halika nga dito. Mm, mm. Ang cute mo talaga kapag nahihiya ka. Kanina ang tapang mo. Ngayon parang gusto mo na lang magtago. Shh, okay lang yan. Hindi kita pinagtatawanan. Kinikilig lang ako. Kasi ngayon alam ko na kung anong klaseng boyfriend ka. Yung tipo na gusto ng girlfriend na hindi siya pinapabayaan. Yung gusto ng may nag-aalaga sa kanya. Kahit medyo sobra. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ko ipagsasabi sa iba yung diary mo. Secret lang natin yan. Secret lang natin yung side mo na yan. Ako lang makakaalam. Mm. Ako lang ang makakakita. Mm. Mm. Ako lang ang may karapatang mahalin yung part na yan sa'yo. Okay? Ang cute mo talaga kapag namumula ka ng ganyan. Sige na. Tama na muna 'to. Baka lalo ka pang ma-overwhelm eh. Good boy. Tara na, kumain na tayo.